Pabagsak na ang araw sa kanluran, nag-iiwan ng malagintong guhit sa maalikabok na kalangitan ng Cubao. Ang mga kalsada sa paligid ng terminal ng bus ay unti-unti nang humuhupa sa pagmamadali. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay nagsisimula ng magligpit ng kanilang mga paninda, at ang mga driver ng tricycle ay nakaupo na sa kanilang mga sasakyan, kampanteng humihigop ng 3-in-1 na kape mula sa mga basong papel. Ngunit sa dulo ng isang makipot na eskinita, isang babaeng may gusot na buhok ang abala pa rin sa paghalungkat sa tambak ng mga karton malapit sa isang malaking basurahan. Ang pangalan niya ay Maya. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong mangangalakal. Marumi ang kanyang mukha, punit-punit ang damit, at sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang lumang sako ng arina. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod ng pagod niyang mukha ay nagtatago ang isang matalas na tingin, puno ng kalkulasyon at pagsusuri. Sa ilalim ng kanyang sirasirang jacket, isang maliit na itim na body camera, na kasing laki lamang ng isang butons, ang patuloy na nagre-record ng bawat kaganapan sa kanyang paligid. 3 linggo ng ganito ang buhay ni Maya, nagpapanggap bilang isang mangangalakal sa paligid ng terminal at palengke ng Cubao. Hindi siya isang ordinaryong babae. Si Maya ay isang miyembro ng intelligence unit mula sa isang special operations group ng Philippine National Police na kasalukuyang nag-imbestiga sa mga ulat tungkol sa malawakang pikotongki at mga ilegal na operasyon na kinasasangkutan ng ilang tiwaling pulis. Ayon sa maraming sumbong mula sa mga mamamayan, may isang grupo ng mga unipormadong pulis na madalas manghuli ng mga mangangalakal o pulubi para lamang hingan ng pera bilang kapalit ng kanilang kalayaan. Hindi naging madali ang kanyang pagbabalat kayo. Araw-araw, kailangan niyang tiisin ang masangsang na amoy ng basura, matulog sa malamig na semento sa harap ng mga saradong tindahan, at makisalamuha sa mga tunay na mangangalakal na walang kamalay-malay sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sanay na siya. Mula nang pumasok siya sa Police Academy 3 taon na ang nakalipas, nakilala si Maya sa kanyang determinasyon at tapang. Kung gusto mo ng katotohanan, huwag kang matakot madumihan. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang training officer noon. Nang gabing iyon, bandang 9:00, abala si Maya sa pag-ipon ng mga lata malapit sa isang maliit na police community precinct sa kanto ng EDSA. Mula sa malayo, napansin niya ang 2 motorsiklo ng pulis na huminto sa harap ng presinto. 3 lalaking nakauniporme ang bumaba, malakas na nagtatawanan habang nagsisindi ng sigarilyo. Naging alerto si Maya. Dahan-dahan siyang lumapit, nagkukunwaring may hinahanap na bote sa kanal. Sa kanilang usapan, naamoy niya na mayroong mali. Bukas ng hapon, mag-sweep ulit tayo, sabi ng isa sa mga pulis. Isang lalaking malaki ang katawan, habang ibinubuga ang makapal na usok ng sigarilyo. Hulihin na lang natin yung mga mukhang palaboy. Sabihin nating walang dalang V. Tol. Dito na lang natin sa presinto yan ayusin para di halata, sagot ng isa pa niyang kasama na may mapanghamak na tono. Ang importante, makuha natin yung tong para sa linggo. Sige, ako na ang bahala sa night shift, sarhento, dagdag ng isa pa. Isang mas bata na tila baguhan pa lamang. Magpahinga na kayo. Yumuko si Maya sa dilim, nagkukunwaring abala sa pagpulot ng mga plastik. Pinindot niya ang audio recorder sa kanyang digital na relo. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang ebidensyang nakukuha niya, sapat na para isumite ang ulat na ito ng direkta sa kanyang commander sa Camp Crame. Ngunit, tila hindi pumanig sa kanya ang tadhana. Napansin siya ng isa sa mga pulis. Ang mukha ni Maya, kahit marumi, ay tila kahina-hinala para sa isang taong sanay mang-api. Marahil dahil sa dalas niyang magpakita sa paligid ng presinto, o dahil sa kanyang paraan ng paglalakad na masyadong kalmado para sa isang mangangalakal. Pinaningkitan siya ng mata ng pulis at sumigaw, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Dahan-dahang lumingon si Maya, nagkukunwaring nataranta. "Nangunguha lang po ng bote, sir," sabi niya sa mahinang boses. Lumapit ang pulis na may mabibigat na hakbang. Sumunod din ang 2 niyang kasama. Walang anumang babala, sinipa ng lalaking nakauniporme ang sako ni Maya, dahilan para kumalat ang laman nito sa kalsada. Ang mga bote ay nabasag at ang ilan sa mga bubog ay tumama sa kanyang binti. "Sabi mo nangunguha ka ng bote, pero gabi-gabi kang tambay dito. Minamanmanan mo ba kami, ha?" "Hindi po, sir."
Naghahanap lang po talaga ako ng makakain, sagot ni Maya, puno ng pagsusumamo ang tono. Isang sipapa ang tumama sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya sa lupa, hawak ang kanyang tiyan habang tinitiis ang sakit. Ang mga taong dumaraan ay sumulyap lamang sandali at nagpatuloy sa paglalakad. Sa syudad na ito, ang makakita ng pulubi na sinisita ng pulis ay hindi na isang bagong tanawin. Ngunit sa likod ng sakit, nanatiling malinaw ang pag-iisip ni Maya. Kailangan niyang manatili sa kanyang karakter. Kung mabubunyag ang kanyang pagkatao ngayon, ang imbestigasyong ilang buwan na niyang pinaghihirapan ay tiyak na mabibigo. Hirap man, pinilit niyang tumayo, kinuha ang kanyang sako at yumuko. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadyang makinig. Namumulot lang po ako, sabi niya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang batang pulis na kanina patahimik ay biglang tumitig sa kanya ng matagal. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit tinapik siya sa balikat ng kanyang senior na may matigas na mukha. Hayaan mo na yan. Ang mga taong ganito, kailangang turuan ng leksyon, sabi nito ng walang emosyon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Maya na hindi nila nakita. Ang mga salitang iyon ay sapat ng karagdagang ebidensya na ang kapangyarihan ay nagbulag sa kanila. Alam niyang malapit na ang oras para mag-ulat. Ngunit bago umalis, kailangan niyang tiyakin ang isang bagay. Ano ang mga pangalan nila? Sa nanginginig na mga hakbang, nagkunwari siyang yumuko para pulutin ang isang lata at sinulyapan ang maliit na namiplate sa dibdib ng uniforme ng isa sa mga pulis. Sarmiento. Itinatak niya ito sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas, nang ang paligid ay tuluyan ng tumahimik, naglakad si Maya patungo sa isang maliit na tulay sa likod ng palengke. Sa ilalim ng tulay na iyon siya madalas magtago at doon din niya itinago ang kanyang mini-communication device sa loob ng isang lata ng gatas na walang laman. Binuksan niya ang aparato, pinindot ang isang maliit na butones, at marahang bumulong. Code 47, active. 3 ang target, isa sa kanila ay si Corporal Sarmiento. Visual at audio evidence handa nang ipadala. Isang mahinang static ang narinig mula sa kabilang linya na sinundan ng boses ng isang lalaki. Received, 47. Ipadala ang data bukas ng umaga. Huwag gumawa ng direktang contact. Masyado ka nang malapit sa mga target. Isinara ni Maya ang aparato at huminga ng malalim. Masakit pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kalooban ay mas matatag kaysa dati. Alam niyang simula pa lamang ito. Ang mga taong tulad ni Sarmiento ay hindi titigil ng ganoon na lamang. Pakiramdam nila ay sila na ang hari sa kanilang munting kaharian ng katiwalian. Nang gabing iyon, tinitigan ni Maya ang langit na tuluyan ng nilamon ng dilim. Hayaan na akong madumihan ngayong gabi, bulong niya sa sarili, basta bukas, malilinis ang katotohanan. Isinandal niya ang kanyang katawan sa pader ng tulay, ipinikit ang mga mata, at hinayaang samahan siya ng huni ng mga kuliglig sa kanyang mahabang gabi. Lingid sa kanyang kaalaman, isang tao ang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Ang sumunod na umaga ay maalinsangan at amoy diesel. Sa gitna ng ingay at gulo ng palengke sa Araneta Center, nagising si Maya mula sa maikling pagtulog sa ilalim ng tulay. Masakit ang kanyang katawan, ngunit nanatiling matalas ang kanyang isipan. Agad niyang itinago ang communication device sa loob ng sako at lumipat ng pwesto para magmukhang isang mangangalakal na kararating lamang mula sa malayo. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang police precinct kung saan siya sinaktan kagabi. Ang 3 pulis ay naroon na, handa na sa kanilang motorsiklo. Mukha silang kampante, nagtatawanan habang humihigop ng kape. Ngunit ngayon, may napansin si Maya na kakaiba. May isang itim na kotse na walang plaka na nakaparada malapit sa presinto. Ang sasakyan ay hindi pag-aari ng pulisya, ngunit madalas itong nakikita sa lugar na iyon. Ang kanyang instinct bilang isang intelligence agent ay kumilos. May mangyayari ngayong araw. Habang pinupuno ang kanyang sako ng mga bote, nagmasid siya mula sa isang ligtas na distansya. Ang pulis na nagngangalang Sarmiento ay may kausap na isang lalaki mula sa itim na kotse. Mabilis at tensyonado ang kanilang mga kilos. Pagkatapos, nakita niya ang kanilang mga kamay na tila may ipinagpapalit. Isang brown na sobre.
Isang transaksyon sa kalye, mabilis na naisip ni Maya. Alam niya na kung marirecord niya iyon ng malinaw, ang kaso ng Kotong ay maaaring mabuksan na agad. Ngunit kailangan niyang mag-ingat. Isang pagkakamali lang, hindi lang ang misyon niya ang mabibigo, kundi pati na rin ang buhay niya ang maaaring mapahama. Pagsapit ng hapon, nang ang araw ay nagsimula ng humina, sinimulan na nila ang kanilang operasyon. Sumunod si Maya mula sa malayo. Ang kanilang target ay ang mga maliliit na tao sa paligid ng terminal, mga parking attendant, nagtitinda sa bangketa, at mga mangangalakal. Sinumang sa tingin nila ay walang ayos ay agad na tinatakot na dadalhin sa presinto kung hindi magbabayad ng kiareglo. Isa sa mga biktima ng hapong iyon ay si Mang Lando, isang matandang mangangalakal na madalas magbahagi ng pagkain kay Maya. Inakusahan siya ng mga pulis na nagnakaw ng bakal mula sa isang construction site sa malapit. Si Maya, na nakasaksi sa pangyayari mula sa likod ng isang kariton, ay hindi napigilan ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita niyang si Mang Lando ay marahas na itinulak hanggang sa matumba. Gustong sumugod ni Maya ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang maghintay ng pagkakataon kung saan ang lahat ng ebidensya ay kumpleto at sapat na ang mga saksi para bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Ngunit hindi niya inaasahan, lumingon si Sarmiento sa direksyon ni Maya na nakatayo malapit sa isang karinderya. Tila nakilala nito ang mukha ng dalaga. Ikaw na naman, sigaw nito habang papalapit. Sinusundan mo pa rin ba ako, ha? Umatras si Maya ng isang hakbang, nagkukunwaring nataranta. Hindi po, sir. Tutulungan ko lang po sana si Tatang. Tutulungan? Lalong lumakas ang boses ni Sarmiento. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maingay na palengke ay biglang tumahimik. Ang mga tao ay huminto sa kanilang ginagawa at napatingin sa kanilang direksyon. Lumapit ang dalawa pang pulis, sinusubukang hilahin si Maya palayo sa mga tao. Itinulak siya ng isa sa kanila ng marahas hanggang sa tumama ang kanyang katawan sa isang kariton. Ang maliit na teleponong nakatago sa bulsa ng kanyang jacket ay muntik nang mahulog, ngunit nagawa niya itong saluhin. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mini-camera sa kanyang relo ay nai-record na ang lahat. Dalhin yan sa presinto, utos ni Sarmiento na may malamig na boses. Matagal na akong naghihinala dito. Mukhang hindi ito totoong mangangalakal. Nagkunwari si Maya na pumalag, sumisigaw na parang natatakot. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagsimula na siyang bumuo ng plano. Alam niyang kapag dinala siya sa presinto, doon niya makukuha ang huling piraso ng ebidensya, ang kanilang mga boses at pag-amin. Sa loob ng presinto, masikip at maalinsangan. Isang ilaw na dinyon ang kumukurap-kurap sa itaas. Umupo si Sarmiento sa isang upuan habang naninigarilyo, habang ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo sa likuran. Si Maya ay nakaupo sa isang plastik na silya, nakayuko. Umamin ka na kung sino ka, sabi ni Sarmiento sa isang patag na tono. Isa lang po akong mangangalakal, sir. Wala po akong kasalanan. Sinungaling. Madalas kang tumambay sa paligid dito. Minamanmanan mo kami, no? Nanatiling tahimik si Maya. Alam niyang isang maling salita lang, guguho ang kanyang pagbabalat kayo. Ngunit bigla, ang batang pulis na kanina patila nag-aalinlangan ay nagsalita ng mahina, Sarge, tama na po siguro. Mukha namang totoong mahirap lang itong babae. Tiningnan siya ni Sarmiento ng masama. Pinagtatanggol mo ba yan? Hindi po, Sarge. Pero kung may makakita, baka malagay tayo sa alanganin. Lalong uminit ang tensyon. Naramdaman ni Maya ang bigat sa hangin. Lalo siyang yumuko, itinatago ang ekspresyon ng kanyang mukha na malapit nang mawala ng kontrol. Pagkatapos may nangyaring hindi inaasahan. Kinuha ni Sarmiento ang sako ni Maya at ibinuhos ang laman nito. Sa gitna ng mga bote at plastik, nakita niya ang isang maliit na piraso ng metal na hugis parisukat. Itinaas niya ito. Ano to? Anong gamit nito? Ha? Nagulat si Maya sandali. Iyon ang isang bahagi ng maliit na recording device na nahulog mula sa kanyang bulsa kanina.
Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit tumayo na si Sarmiento at tinitigan siya ng may matalas na hinala. Alam ko na sa simula pa lang na hindi ka ordinaryong mangangalakal. Umamin ka na kung sino ka bago pa kita piliting umamin. Ang batang pulis na kanina pa pumipigil ay nagsimula ng mag-alala. Tiningnan niya si Sarmiento at pagkatapos ay si Maya. Ngunit humakbang na si Sarmiento, sinampal ang mesa at sinipa ang silya sa harap ni Maya. Sa gitna ng kagipitan, alam ni Maya na paubos na ang kanyang oras. Kailangan niyang magpasya, ipagpatuloy ang pagpapanggap at harapin ang panganib, o ibunyag ang kanyang pagkatao at kunin ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng humintong motorsiklo ang narinig sa labas ng presinto. Biglang bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakasibilyan ang pumasok. Hindi sila mukhang palakaibigan. Tinitigan ng isa sa kanila si Sarmiento. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki. Relax. Walang problema dito. Isa lang itong palaboy na naligaw, sagot ni Sarmiento ng pabalang. Umiti ng bahagya ang lalaki at ipinakita ang kanyang Kami ay mula sa Internal Affairs Service. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan sa lugar na ito. Agad na tumahimik ang buong silid. Dahan-dahang inangat ni Maya ang kanyang ulo at tiningnan ang lalaki. Nagpalitan sila ng mabilis na tingin, isang tahimik na senyales na tanging mga kapwa-ahente lamang ang nakakaintindi. Nakatanggap din kami ng visual data at audio recording mula sa isang taong nagpapanggap sa inyong teritoryo, patuloy ng lalaki mula sa At sa tingin ko, ang taong iyon ay narito mismo sa silid na ito ngayon. Namutla ang mukha ni Sarmiento. Dahan-dahang tumayo si Maya at ipinatong ang kanyang relo sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na ilaw sa gilid nito ay kumislap ng kulay asul. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Miyembro ako ng Special Operations Unit, sabi niya sa isang kalmado, ngunit matatag na boses. Matagal na ang pagbabalatayo ko at lahat ng ebidensyang nakalap ko ay naipadala na sa headquarters kaninang umaga pa lang. Ang dalawang tauhan ni Sarmiento ay dahan-dahang umatras. Ang batang pulis ay napayuko, halatang gulat na gulat. Nagsisinungaling ka, paos na sabi ni Sarmiento. Gusto mo lang akong ipahamak. Hindi ko na kailangang ipahamak kayo, sir, malamig na sagot ni Maya. Kayo na po mismo ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Tinapik ng lalaki mula sa ang balikat ni Maya at sumenya sa kanyang mga kasama na arestuhin ang mga tiwaling pulis. Naging magulo ang sitwasyon. Sinubukang tumakas ni Sarmiento, ngunit agad siyang pinatumba. Si Maya ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang eksena na maihalong ginhawa at lungkot sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, nakaupo si Maya sa isang plastik na silya sa labas ng opisina ng pinagmamasdan ang maulap na kalangitan ng Maynila. Pagod ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, payapa ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang maliit na telepono at nakita ang isang maikling mensahe mula sa kanyang commander, "Mission accomplished." "Good work, Maya. Magpahinga ka na." Tinitigan niya ang screen ng matagal at bahagyang umiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay panandalian lamang. Dahil sa isa pang screen, isang anonymous na mensahe ang pumasok, akala mo tapos na ang lahat. Hindi lahat ng nakaunipormeng marumi ay nahuli. Mag-ingat ka, Maya. Natigilan siya. Tumingin siya sa paligid. Sa anino ng gusali sa kabilang kalsada, may isang taong tila nagmamasid sa kanya. Muling naging tahimik ang gabi. Ngunit ngayon, alam ni Maya na ang kanyang laban ay hindi pa pala tunay natapos. 3 araw matapos ang pag-aresto sa maliit na presinto, bumalik si Maya sa kanilang temporary headquarters sa Quezon City. Ang gusali ay mukhang ordinaryong 2 palapag na gusali sa gilid ng kalsada. Ngunit sa loob, ang mga monitor ay nagpapakita ng data mula sa operasyong katatapos lamang. Sa isang sulok ng silid, isang lalaking nasa edad 40 na may mga puting buhok na ay nagsusulat ng ulat sa kanyang laptop. Siya si Major Velasco, ang direktang superior ni Maya. "Magaling ang trabaho mo," sabi niya habang nakatingin sa screen. "Ang 3 iyon ay nasa kustodya na ng Pero hindi ako sigurado kung dito na nagtatapos ang lahat." Kumunot ang noo ni Maya. "Bakit po, sir?"
Malakas naman ang ebidensya. May video, recording at mga saksi. Huminga ng malalim si Velasco. Ang problema ay hindi yung tatlong yun, Maya. May mas malaking daloy ng pera. Ang brown na sobre na nakita mo ay hindi ordinaryong transaksyon, bahagi iyon ng isang mas malawak na network. At ang taong nasa likod nito ay hindi basta-basta. Natahimik si Maya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila pagbukas lamang ng unang pinto sa isang masalimuot na labirinto. Tiningnan siya ni Velasco ng seryoso. Mula ngayong gabi, huwag kang lalabas ng mag-isa. Ang intelligence team mula sa Camp Crame ay tinutunton pa kung sino ang nagpadala ng anonymous na mensahe sa telepono mo. Hinala namin may insider na nag-leak ng pagkatao mo. Dahan-dahang tumango si Maya. Alam niya na ang mundo ng intelligence ay puno ng panganib. Ngunit ang banta ngayon ay tila mas malapit kaysa dati. Mabilis na dumilim sa Maynila. Ang mga kalsada ay siksikan, nag-iingayan ang mga busina, at ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubuo ng mahahabang linya sa di kalayuan. Nakaupo si Maya sa loob ng isang kotse, kasama ang dalawa niyang bagong kasama, sina Lina at Bima, na naatasang magbigay ng seguridad sa kanya. Ang kanilang layunin ng gabing iyon ay suriin ang isang bodega, kung saan nakaimbak ang mga ebidensya sa isang maliit na lugar sa Kojo. Lahat ng mga nakumpiska mula sa iligal na operasyon ay naroon, kasama na ang laptop at mga notebook na nakuha kay Sarmiento. Ngunit pagdating nila, kakaiba ang pakiramdam. Ang pinto ng bodega ay bahagyang nakabukas at ang ilaw sa loob ay kumukurap-kurap. Agad na pinatay ni Bima ang makina ng kotse. Hindi ba muna tayo magre-report, ma'am, bulong niya. Wala nang oras. Kung isa itong patibong, mas lalong delikado habang nandito tayo, sagot ni Maya. Dahan-dahan silang pumasok. Malakas ang amoy ng gasolina. Ginamit ni Maya ang isang maliit na flashlight, basa ng likido ang sahig at sa isang sulok ay may nakatumbang drum na bakal. Napalunok si Lina. Mukhang sinadya to. Bigla, isang tunog ng mabibigat na hakbang ang narinig mula sa likuran. Lumingon si Maya. Isang taong nakaitim ang nakatayo sa pinto. Nakatakip ng maskara ang kanyang mukha. Hindi ninyo alam kung kailan titigil, ano, sabi nito sa malamig na boses. May sinindihan ang tao sa kanyang kamay, isang lighter. Mabilis na kumilos si Maya. Takbo. Ngunit bago pa sila makalabas, sinakmal ng apoy ang natapong gasolina at nagsimula ang isang maliit na pagsabog. Nasunog ang bodega at makapal na usok ang pumuno sa hangin. Hinila ni Maya si Lina palabas sa isang bintana sa gilid, habang si Bima naman ay pinipigilan ang pinto para hindi ito masarhan ng mga bumabagsak na kahoy. Nakalabas sila bago pa tuluyang lamunin ng apoy ang buong bodega. Mula sa malayo, tinitigan ni Maya ang gusali na ngayon ay naging isang dagat ng apoy. Lahat ng ebidensyang kanyang pinaghirapan ay posibleng natupok na doon. Ngunit ang mas ikinagalit niya, ang taong sumubok na burahin ang mga bakas ay malinaw na alam ang kanilang plano. Ibig sabihin, mayroong nag-leak ng impormasyon mula sa loob mismo ng kanilang unit. Kinabukasan, lumabas sa balita ang tungkol sa sunog sa bodega, ngunit iba ang bersyon na ipinalabas. Sabi ng news anchor, isang bodega ng mga ebidensya ang nasunog dahil sa electrical fault. Walang nasaktan sa insidente. Ibinato ni Maya ang remote. Electrical fault. Akala ba nila lahat ng tao ay tanga? Dumating si Velasco na may dalang makapal na folder. Madilim ang kanyang mukha. Kailangan nating mag-ingat, Maya. Hindi na ito tungkol sa mga tiwaling pulis sa kalye. Umaabot na ito sa matataas na opisyal. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga larawan ng mga bank transfer at ulat mula sa digital forensics. Isang pangalan doon ang ikinagulat ni Maya, Police Colonel Reyes, ang hepe ng District Operations Division. Tumango si Velasco. Siya ang direktang superior ni Sarmiento at siya rin ang taong madalas lumabas sa ating surveillance list. Hinawakan ni Maya ng mahigpit ang folder. Ibig sabihin, siya ang nagpadala ng tao para sunugin ang bodega. Malaki ang posibilidad. Pero wala pa tayong direktang ebidensya. Tumahimik sandali ang silid. Tanging tunog lamang ng orasan sa pader ang maririnig.
Sa huli, tiningnan ni Velasco si Maya at marahang sinabi, alam kong pagod ka na, pero kailangan nating magpatuloy. Kung hihinto tayo ngayon, masasayang lahat ng sakripisyo mo. Tiningnan siya ni Maya. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang bakal. Hindi po ako titigil, sir. Pero sa pagkakataong ito, ayoko nang maging pain lang. Gusto kong direktang sumama sa pagbunot sa ugat ng problema. Kinagabihan, muling bumaba sa lapangan si Maya. Hindi na siya nagpapanggap bilang mangangalakal, kundi bilang isang freelance journalist na nagngangalang Dalisay Cruz. Gamit ang bagong pagkakakilanlan, nagawa niyang mag-ischedule ng isang panayam sa isa sa mga dating tauhan ni Colonel Reyes, si Sergeant Donnie, na matagal nang nag-resign. Ang kanilang pagkikita ay itinakda sa isang lumang kapihan sa Project 4. Tahimik ang lugar, ilan lang ang mga customer. Naunang dumating si Maya, umupo sa sulok at binuksan ang recorder sa loob ng kanyang bag. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Donnie na may tensyon sa mukha. Tumingin siya sa paligid bago umupo. Hindi ka totoong journalist, di ba? Mahina niyang sabi. Ngumiti si Maya. Kung journalist ako, hindi ka maglalakas loob na pumunta dito. Huminga ng malalim si Donnie. Ano nang alam mo tungkol kay Reyes? Sapat na para malaman na hindi lang iligal na operasyon ang ginagawa niya. Pinoprotektahan niya ang isang network ng kotong hanggang sa mga proyekto ng gobyerno. Natahimik si Donnie, nakatingin sa mesa. Noon, akala ko para lang sa pangkape. Pero habang tumatagal, lumalala. Ang mga tumatanggi, tinatakot na ililipat ng destino o tatanggalan ng ranggo. Lumapit ng kaunti si Maya. May ebidensya ka ba? Meron. Pero kapag ibinigay ko sa'yo, baka mawala ako. Kapag itinago mo, baka mawala ka rin, mahinang sagot ni Maya. Nagkatinginan sila ng matagal. Sa huli, binuksan ni Donnie ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawan ng ilang dokumento. May listahan ng mga pangalan, petsa, at halaga ng mga tong mula sa iba't ibang lugar. Agad na kinopya ni Maya ang data sa isang mini storage device. Ngunit bigla, isang tunog ng motorsiklo ang huminto sa labas ng kapihan. Dalawang lalaking nakasibilyan ang pumasok at agad na tumingin sa kanilang direksyon. Nanigas si Donnie. Mga tao ni Reyes yan, bulong niya. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Maya ang kanyang pulso. Sumunod ka sa akin. Lumabas sila sa likurang pinto, tinahak ang isang makipot na eskinita sa pagitan ng mga bahay. Narinig nila ang mga yapak ng mga taong humahabol sa likuran. Mabilis na huminga si Maya, sinusubukang ingatan ang file sa kanyang bulsa para hindi ito mahulog. Matapos ang mahabang takbuhan, nagtago sila sa likod ng isang pader. Nanginginig si Donnie. Hindi ko akalain na hahanapin nila ako hanggang dito. Kalma ka lang. Ligtas na ang data mo. Pero kailangan na nating maghiwalay ngayon. Pumunta ka sa address na ito, sabi ni Maya habang inaabot ang isang maliit na papel. May tao ako doon. Huwag kang magtiwala sa iba maliban sa kanya. Mabilis na tumango si Donnie at umalis sa kabilang direksyon. Tinitigan ni Maya ang kanyang likod na nawawala sa dilim. Kakakuha niya lang ng isang mahalagang piraso ng malaking palaisipan na bumabalot sa mga tiwaling opisyal sa sistema. Ngunit alam din niya na ngayon, tiyak na alam na nila kung sino talaga siya. Nang gabing iyon, sa balkonahe ng headquarters, pinagmasdan ni Maya ang abalang kalsada. Binuksan niya ang kanyang telepono at binasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ginalaw mo ang hindi mo dapat pakialaman. Tumigil ka na bago ka namin patigilin. Isinara ni Maya ang telepono at bahagyang umiti. Kung kaya ninyo, subukan ninyo. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanilang liwanag, si Maya ay hindi na ang babaeng mangangalakal na sinisipa at tinatapak-tapakan. Siya na ngayon ay isang maliit na simbolo ng paglaban, isang taong nagpasyang labanan ang kadiliman mula sa loob nito. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang tapang, ang anino ng isang mas malaking kaaway ay nag-aabang sa likod ng entablado. Isang taong mas makapangyarihan pa kaysa kay Colonel Reyes. At iyon ang simula ng isang bagong kabanata. 2 linggo ang lumipas mula sa gabing iyon ng habulan sa Project 4.
Tila payapa ang lungsod, ngunit sa ilalim nito, ang investigasyon ay patuloy na gumugulong. Bihira nang lumabas si Maya. Alam niyang ang kanyang pangalan ay kumakalat na sa ilang mga grupo, ang babaeng intelligence agent na nagpabagsak sa isang network ng iligal na operasyon. Ngunit ang katahimikang iyon ay natapos ng umagang iyon. Ipinatawag siya ni Major Velasco sa briefing room. Naroon na sina Lina at Bima. Sa isang malaking screen, nakapaskil ang mukha ni Colonel Reyes, na ngayon ay opisyal ng mai-status na wanted sa loob ng organisasyon. Tumakas siya isang linggo na ang nakalipas, sabi ni Velasco habang tinitingnan ang data sa screen. Pero kaninang umaga, natunto ng tracking team ang signal ng kanyang telepono sa isang lugar sa Antipolo, malapit sa isang lumang villa na pag-aari ng kanyang kamag-anak. Bababa po ba tayo doon? Mabilis na tanong ni Maya. Hindi ka obligadong sumama, Maya. Tapos na ang kaso mo. Ngunit tinitigan siya ni Velasco ng matagal. Pero kung gusto mong ikaw mismo ang magsasara nito, papayagan kita. Hindi sumagot si Maya. Tinitigan lamang niya ang larawan ni Reyes na nakatingin din pabalik mula sa screen, na may malamig na mga mata at isang bahagyang ngiti na nagpapakulo sa kanyang dugo. Naalala niya kung paano siya sinipa at ininsulto dahil lamang sa tingin nila ay isa siyang basura. Ngayon na ang oras para gumanti, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Nang hapong iyon, 3 itim na sasakyan ang huminto sa isang baku-bakong daan papunta sa villa. Ang hangin ay malamig at amoy mga puno ng pino. Bumaba si Maya mula sa sasakyan kasama ang 2 armadong miyembro ng V. Dahan-dahan silang gumalaw, tinatawid ang hamog na nagsisimula ng bumaba. Malaki ang villa ngunit mukhang napabayaan na. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na at ang mga bintana ay natatakpan ng mga tabla. Ngunit sa loob, may isang mahinang ilaw mula sa sala. Sumenya si Maya gamit ang kanyang kamay. Lumapit sila. Bigla, isang mabilis na tunog ng mga hakbang ang narinig mula sa loob. Malakas na itinulak ni Maya ang pinto. Nakatayo si Colonel Reyes sa gitna ng silid, nakasuot pa rin ng maayos na damit sibilyan na tila naghihintay. Sa mesa sa kanyang harapan, may ilang mga dokumentong nakakalat. Tiningnan niya si Maya na may isang patag na ngiti. Sa wakas, dumating ka rin, mahina niyang sabi. Alam mo, akala ko ibang tao ang ipapadala nila. Pero ang ipinadala pala nila ay ang babaeng mangangalakal. Nanatiling tahimik si Maya, ang baril sa kanyang kamay ay nakahanda. Marami na po kayong sinirang buhay, sir. Kasama na ang mga maliliit na tao na walang anumang kasalanan. Tumawa ng mahina si Reyes. Sa tingin mo ba malilinis ang bansang ito gamit ang murang idealismo mo? Madumi na ang sistema noon pa, bata. Natututo lang tayong lumangoy sa maruming tubig. Kung lahat po ay ganyan mag-isip, sino pa po ang maglilinis ng tubig? Matalas na sagot ni Maya. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Matapang ka, inaamin ko yan. Pero ang tapang ay hindi laging nangangahulugang kaligtasan. Bigla, mula sa likod ng isang silid, 2 lalaki ang lumitaw na may hawak na mga baril. Mabilis na kumilos si Maya, nagtago sa likod ng isang sofa, at gumanti ng isang putok na tumama sa chandelier. Naging madilim ang silid. Si Bima at ang team ng Viz na naghihintay sa labas ay agad na pumasok. Naging maikli ang palitan ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Maya sa mesa, tumalon at pinigilan si Reyes na sinusubukang tumakas sa likurang pinto. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Sinubukan ni Reyes na abutin ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si Maya na pilipitin ang kanyang kamay at ibagsak siya sa sahig. Sa tingin mo, makakapagtago ka habang buhay sa likod ng ranggo mo, sigaw ni Maya. Hingal na hingal siya. Tiningnan siya ni Reyes ng malamig. Bata ka pa. Hindi mo pa alam kung gaano kalalim ang putik sa bansang to. Sapat na po ang alam ko, sir. Pero alam ko rin na ang putik ay malilinis lang kung may isang taong maglalakas loob na madumihan. Mabilis niyang pinusasan ang mga kamay ni Reyes. Pumasok ang team ng Viz, ilang segundo ang lumipas at inaresto ang 2 tauhan ni Reyes na sumuko na. Natapos ang lahat sa loob ng wala pang 5 minuto. Ilang oras ang lumipas, naging tahimik ang villa.
Kinokolekta ng mga forensic officer ang mga dokumento. Habang si Maya ay nakatayo sa beranda, nakatingin sa kalangitan. Lumapit si Bima na may dalang dilatang inumin. Sa wakas, tapos na rin, mahina niyang sabi. Ngumiti si Maya. Hindi pa. Marami pang Reyes sa labas dyan. Pero kahit papaano, isa na ang bumagsak dahil sa'yo. Tumingin si Maya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod sa paanan ng bundok. Isa lang akong mangangalakal, Bima. Ang pinagkaiba lang, hindi basura ang hinahalungkat ko. Hinahalungkat ko ang katotohanan. Tumawa ng bahagya si Bima, ngunit nanatiling seryoso ang kanyang mga mata. At iyon ang kinatatakutan nila. Isang linggo matapos ang operasyon, isang malaking balita ang lumabas sa media. Isang pulis kolonel ang naaresto kaugnay ng isang malawakang network ng kotong at iligal na operasyon. Ang pangalan ni Maya ay hindi kailanman nabanggit. Lahat ng ulat ay isinulat na parang resulta ng trabaho ng internal team ng V. Hindi siya nagalit. Iyon mismo ang gusto niya. Magtrabaho ng walang atensyon, walang palakpak. Ngunit sa kanyang maliit na opisina, isang puting sobre ang naghihintay sa kanyang mesa. Galing kay Major Velasco. Sa loob nito ay isang maikling sulat lamang, misyong natapos. Ngunit kailangan pa ng bansa ng mga taong tulad mo. Handa ka na ba para sa bagong assignment? Tinitigan ni Maya ang papel ng matagal. Alam niyang ang landas na ito ay hindi magiging madali. Ngunit hanggat may mga taong nang aapi gamit ang kanilang uniforme, hindi siya titigil. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat, isinilid sa kanyang bulsa, at lumabas ng headquarters. Ang kulay ng langit sa hapon ay malambot na kahel. Sa bangketa, ilang mga ngalakal ang nagtutulak ng kanilang mga kariton na may pagod sa mukha. Huminto sandali si Maya, tinitigan sila, at yumuko ng bahagya bilang tahimik na paggalang. Alam niyang doon siya nagmula at para sa kanila siya lumalaban. Hindi ko nahahayaan na may tapak-tapakan pa dahil lang sa mukha silang mahina, bulong niya. Naglakad siya sa gitna ng abalang kalsada, nawawala sa karamihan. Walang sirena, walang sigaw ng tagumpay. Isang babae lamang na naglalakad ng may